natin, kapatid, na magtudlo lahi. Ayun. Ano man ang iyong pangalan, kapatid, salamat sa iyong comment. At sa pamagitan nito ay nabigyan ako ng pagkakataong sumagot at ipaliwanag ang kautusan ng Panginoong Hesus sa Bagong Tipan. Mula pa rin kay magtudulahi, bro, pwede ba kitang one-on-one, araw ng Sabat? Ano, okay ba o hindi? Anong klaseng one-on-one, Brad? Pakilinaw mo sa akin, ha? Ganun pa man, salamat sa iyong comment. Mula kay kapatid na Alvin at Daya Coles, tumigil ka nga po, bata. Kita mong nagpapaliwanag si Brother Emily, para ka namang bata na kapag gusto ng candy ay gusto makisabay agad. Ang sakit mo sa mata, may nagbabahagi ng salita ng Diyos, tapos ikaw ngay ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Baka pwede patapusin mo muna sa'yo. Huwag ka pong atat. Ayun, tama ang kapatid na Calvin at Dalia Coles. Biro nyo, pinaratangan tayo kanina na sinasabi natin kay Kristo. Nasabi natin na sinira ang araw ng Sabat. Hindi naman po ako, binasa lang po natin na ang mga Hudyo, yun ang dating sa kanila. Sinira ni Kristo yung araw ng Sabat. Pero pinaliwanag naman po natin. Salamat kapatid na Calvin na Dalia Coles sa inyong karagdagan. Pero relax lang. Salamat kapatid na Calvin at Dalia Coles. Mula kay kapatid na Danny, kapatid, maliwanag yung turo. Ikaw lang yung hindi nakakaunawa na talagang sinira ng Panginoon Jesus ang Sabat. Tama yung pagpapaliwanag ng kapatid na Emil. Tama nga, tama. Buti si kapatid na Danny ay tinapos niya yung paliwanag ko, kaya naunawaan niya. Salamat kapatid na Danny. At mula po kay kapatid na Esther Bell from Texas, USA. Good morning po. Have a safe weekend everyone. Salamat po kapatid na Esther Bell at magandang umaga din po sa inyo dyan sa Texas, USA. Mula pa rin sa kapatid na Calvin at Dalia, pinaglalaban mo ang Sabat. Masakit po ba na mali pagkaunawa nyo? Alam mo bata, ang sinasamba nyo na yan ay yung mismong araw ng Sabat at hindi na ang Diyos sinasamba ninyo. Grow up kapatid, grow up. Huwag manatili sa pagiging inutil. Salamat kapatid na Calvin at Dalia. At mula po sa ating kapatid na Juvencio, magandang gabi kapatid, watching from Gerona. Salamat kapatid na Joven at hopefully see you on Tuesday sa ating pong pagpapatuloy tungkol sa pag-awit ng iglesia. Salamat kapatid na Joven. Mula po kay kapatid na Alec, good evening po. Salamat kapatid na Bry at magandang gabi sa iyo dyan. Mula po kay kapatid na Ron, good evening Brad Emil Emergal. God bless sa iyo sa laging pagsalita. Salamat kapatid na Ron at magandang gabi din sa iyo dyan. Mula po kapatid na Inocencia, Batilaran, Patindol, magandang gabi kapatid. Salamat po at magandang gabi din po sa inyo. At mula po kay kapatid na Romeo, bro, sabi ng utol, kung patawas daw ako, na paglalaroan daw ako ng nuno sa punso, di naman tayo sinusunod dito na pinagbabawal ng Diyos na di gawin kasalanan sa Diyos. Una, sa Diyos manalig. Pangalawa, ginagamit ng Diyos sa doktor. Magpa-check up. Tama yan kapatid na Romy, na tayong mga nakakaalam ng katotohanan ay hindi dapat makikinig sa mga taong hindi talaga nakakaalam ng katotohanan. Dahil sila sa di pagkaalam ng kasulatan, nagkakamali sila ng unawa. Yan yung sinabi ng Panginoon sa mga Saduceo sa Mateo 21:29. Sabi ng Panginoon, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung pong nagpapayo na magpatawas, nagkakamali sila dahil hindi nila alam ang kasulatan. Kaya tayong mga nakakaalam ng katotohanan ay susunod tayo ayon sa aral ng Biblia. Kaya ang Diyos nagpapagaling sa panahon ngayon, gaya po sa Santiago 5 sa talatang 14-16, sa pamagitan ng pananampalataya ng taong matuwid. Kaya nga tayo nagtutulong-tulong sa panalangin. At sa pamagitan po ng mga naturalesang kasangkapan, gaya po doon ay langis. Doon naman sa unang Timoteo 5:23, ang payo ni Pablo,
huwag kang uminom ng tubig lamang, gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong madalas na pagkakasakit at sa iyong sikmura. Kaya pinayuhan na huwag tubig lamang, gumamit ho hindi po lumaklak, gumamit ng kaunting alak dahil sa pagkakasakit. Kaya yung paggamit ng kaunting alak, makatutulong yon sa sikmura. Ganon din naman, ang mga doktor at ang mga medisina, ito po'y nakakatulong para sa kagalingang pisikal natin. Pero wag po nating kakalimutan, ang nagpapagaling po, hindi mismo yung doktor, hindi rin mismo yung mga gamot, mga kasangkapan lang ito. Ang nagpapagaling ay ang Diyos. Exodus, Kapitulo 15, sa talatang 26. Kaya sa Diyos ang buong pagtitiwala, hindi sa mga gamot o sa mga doktor. Nagpapa-check up tayo, nagpapadoktor, umiinom ng gamot, hindi dahil sa talagang sa kanila tayo nagtitiwala, kundi sa Diyos. Alam natin na sila ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos. Kaya tama yan, kapatid na Romy, huwag basta-basta maniniwala sa mga taong hindi nakakaalam ng kasulatan. Kadalasan, sila ay nagkakamali ng paniniwala dahil sa hindi nila pagkaalam ng kasulatan. Tayo maniniwala ayon lamang sa Biblia. Salamat kapatid na Romy. Mula po kay kapatid na Roberto, magandang gabi po Brad Emil at sa ng mga kapatiran sa Panginoon na laging nanonood at nakikinig ng ang salita ng katotohanan and share dan po mga kapatid. Salamat po kapatid na Roberto at magandang gabi din sa iyo dyan. Mula po kay kapatid na Christian Canyeso, good evening, PM po Brother Emil M. Mergal. Salamat kapatid na Christian at magandang gabi din sa iyo dyan. Mula po sa isang kapwa natin, mga ngaral at apologist, ang kapatid na Jeffrey Haban, Bernard Marquez, Jesse Gaudus. Asara, comment kayo dito. Yun, salamat kapatid na Jeffrey. Naalala ko mga kapatid, meron akong pakikipagdebate sa SDA. Ang aking pong mga kadebate ay mismo yung magagaling nilang debatista. Katulad ni Jerry, katulad ni Ubidos. Pero si Ubidos ay umalis na rin sa SDA. Naliwanagan niya na mali ang mangili ng ikapitong araw. Pero magagaling po yun ng mga debatista. Nagkaroon po kami ng debate noon sa radyo pa dahil hindi po ako pumapayag ng kakaunti lang yung tao. Gusto ko mas marami makikinabang. Kaya niyaya ko po sila sa radyo kami magdebate. Kung gusto nyo pong mapanood ang replay video, paki-text lang po ako at i-share ko po sa inyo yung aming debate tungkol po sa mga maling aral ng SDA. Salamat kapatid na Jeffrey at magandang gabi sa iyo dyan. Keep up the good work kapatid na Jeffrey. Tuloy lang ang pagkatwiranan sa iba't ibang mga denominasyon. Sumayo nawang lagi ang Panginoon at ipagkaloob sa iyo ang sapat na biyaya sa tamang pakikipagkatwiranan. God bless, kapatid na Jeff. Mula po kay Nanay Mercedes, mapayapa at masaganang gabi mga kapatid. Patnubayan sana tayo ng Panginoon. Salamat kapatid Nanay Mercedes at mapayapa at masaganang gabi din po sa inyo diyan. Mula pa rin kay Nanay Mercedes, share. Salamat po, Nanay Mercedes. At mula po kapatid na Olive, mapagpalang gabi, kapatid Emil. At sa mga kapatirang sumusubaybay ng inyong segment, ang salita ng katotohanan, pagpalain po tayong lahat. Amen and amen. Pagpalain nawa tayong lahat, kapatid na Olive, at mapagpalang gabi din sa iyo dyan. Mula po sa ating kapatid sa Kalamba Congregation, mula kay kapatid na Imelda Lirio, good evening, Brother Emil, watching and listening on you, all my brethren in Christ. Good evening to everyone also. Salamat po, kapatid na Imelda, at magandang gabi po sa inyo dyan. Siyempre, sa mga kapatiran natin dyan sa Kalamba Congregation, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Mula po kay kapatid na Dani, Amen, Brad, napakaliwanag, salamat sa Diyos. Amen and amen. Sa Diyos po ang papuri. Salamat kapatid na Dani. Mula po kay kapatid na Maribel, mapagpalang gabi po Brother Emil at sa lahat po ng ating mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun. Salamat po
kapatid na Maribel at mapagpalang gabi din sa inyo dyan. Mula po kapatid na Imelda, amen po. Salamat kapatid na Imelda. Mula po kapatid na Calvin at Dalia Collis at Highlight. Salamat sa pag-mention ng mga FB friends, kapatid na Calvin at Dalia Collis. Mula po kapatid na Imelda Lirio, amen and amen. Salamat po. Mula po kapatid na Peter Dontongan, Ibs Maglaya, amen. Salamat po kapatid na Ibs. Mula po kapatid na Imelda Sherdan, salamat po. Mula po kapatid na Ruben, amen po kapatid, sana naliwanagan ang lahat sa Diyos ang kapurihan. Amen po, salamat po kapatid na Ruben. Mula po kay kapatid na Danny, nice message Brad. Salamat po kapatid na Danny. Mula po kay kapatid na Mary Chris Sakilan at Highlight. Salamat po. Mula po kay kapatid na Mary Chris, good evening po sa lahat, God bless. Salamat po kapatid na Mary Chris. Mula po kapatid na Christian, amen po, salamat. Mula kay kapatid na Melda, malinaw ang patungkol nyo sa Sabat. Ang linaw po. Salamat po. Yun. Mula po kay Jenny Bugho, we must be careful of Satan because he is in spiritual realm that distract the mind of people or human. Slanderer all times as nature. Satan always keep the people of God being in mental issues, how they believe. It's the calling of everyone wisdom, how live life in the accordance of God's will. God is merciful and faithful and has greatest love to all of us. Satan is nothing at all. That's why he always gets jealous for the human has big hurt. Humbly encourage anyone. Yun, salamat po kapatid na Jenny Bugho at magandang gabi sa iyo dyan. Mula po kapatid na Gbet. Hello Brother Emil, good evening everyone watching, listening po. Salamat po kapatid na Gbet at magandang gabi din po sa inyo dyan. Mula po sa ating kapatid na Priscilla, amen. Salamat po, Anay Priscilla. Mula po kapatid na Jenny Abugho, religion in dictionary meaning is how you believe and worship God. In time comes, there only one religion will be reign in believing and worshiping one God, the creator of heaven and earth, and all the creature great and small. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. What does Jesus say is true religion? True religion in worship in the Spirit of God. Jesus told the Samaritan woman in John 4:23 that an hour is coming, and now is when the true worshipers will worship. Salamat po kapatid na Jenny sa inyo pong comment. At mula po kapatid na Mirna, amen, salamat. Mula po kapatid na Melda, tanong ko brother, ang mga Muslim ba ay hiwalay sa Diyos dahil marami silang asawa? Saan ba kahantungan nila? Ayun. Ang mga Muslim po ay sumusunod sa aklat na ipinasulat ni Muhammad na kung tawagin ay Quran. Dahil po sa kanilang paniniwala sa lumang tipan, gaya ng pag-aasawa ng higit sa isa, kaya nila sinusunod diyan. At ang mga sumusunod sa utos at aral ng tao ay walang kabuluhan. At ang kahantungan nito ay ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Gaya po ng sinasabi, basa po tayo kapatid na Imelda. Sa Mateo o Marcos na po, Kapitulo 7, sa talatang 6 hanggang 8. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, tatapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tatapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya yan po ang pagsamba na walang kabuluhan. Kung bakit? Ayon sa turo na aral
na utos ng mga tao. Kaya yung ginagawa po ng mga Muslim, dahil ito ay hindi aral ng Diyos, ito po'y turo lamang ni Muhammad, ito po ay walang kabuluhan sa harap ng Diyos.